I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, laging on the spot. Ito si Aw-Aw. Di ba? Labiste. O ngayon, sasabihin niya naman, Marcelo, ginigipit siya ng gobyerno. Pero hindi niya nakikita kung alin po ang mali niya. Di ba? Hindi niya nakikita kung anong mali niya sa sarili niya. Oh, see, mga bes, sabi dito para kumpleto detalyado. Shoutout sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Hello mga beswa. Ito. Oh, ayan, sinabi ng ERC. Tutukan umano'y operasyon ng solar farm. Nilabiste ng walang permit. Grabe ano. Napakagahaman talaga eh. Biro mo, mag-ooperate ka, wala kang permit, kumikita ka pa. Yo. Di ba? Sabi po ng news, Abanti News. Yo, grabe, intindi mo tiyong. Nagpakasarap ka sa buhay, pero yung nasasakupan mo, nahihirapan. Nagbabayad sila, pero ikaw. So, yun mga bes. So, yun mga kababayan. Sabi po dito, maglalabas ng show cause order ang Energy Regulatory Commission, which is ang ARC, laban sa solar para sa bayan, Corporation SPBC, ni Batangas, Representative Leonardo Labiste, matapos umanong mag-operate at maningil ng kuryente ng walang kaukulang permit. Tanga! Kawawa yung mga taong bayan. Oh, see? Nagpapakalinis siya. Oh, kuda siya ng kuda. Maingay siya sa social media. Yun pala may tinatagong hindi maganda. Oo. 'Di ba? Dinadaya niya ang madla. Lalo na po ang mga mamayang Pilipino sa nasasakupan niya. Kawawa sila. Naningil ka na walang kaukulang permit. What? Ayon sa ERC, nag-operate ang SBBC ayan sa Palawan, Occidental Mindoro at iba pang off-grid areas ng walang kinakailangang regulatory approvals gaya ng authority to operate of certificates of compliance para sa kanilang generation facilities. Yo. Grabe. Sabi ko 'di ba guys, sa panahon ni Digong, namamayagpag sila. Pwes, sa panahon ni PBBM, talagang sigurado 'yan. Imbestigahan talaga sila, 'di ba? Oh, 'di ba? Ayan na kaya yan oh. Kaya abangan po natin 'to. Walang kawala ito eh. Ang tawag diyan mandurugas, 'di ba? Mag-operate ka walang permit. Anong tawag ko doon? Di mandurugas. Oh, sino dinugas niya? Yung taong bayan. Nasasakupan nila. 'Di ba? Oh. Sus, wala ka palang authority to operate at certificates of compliance. Nga. Kulurum yan, guys, kulurum. Oh my goodness, baka malaki pa utang yan sa tax, hindi nagbabayad. Sabi po dito mga kababayan, kahit binigyan ng 25 taong prangkisa sa ilalim ng Republic Act number 11357 noong 2019, iginit ng ERC na obligadong sumunod ang SPBC sa lahat ng regulasyon, lalo na sa pagtakda ng presyo ng kuryente sa mga consumer. Agay, kawawa sila guys. Ayon kay ARC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan, itinuturing na seryosong paglabag ang paniningil ng kuryente na walang aprobasyon. Oh, galing mo labiste ha. Gahaman ka pala, kabata-bata mo, wala ka pang asawa, pero nako. Palagay ko guys, itong kaso, yung issue laban kay Labiste, may kinalaman ng nanay niya. Imposibleng wala. 'Di ba? Oh, 'di ba?
Sabi po dito mga beswa, mortal sin yan para sa isang regulated entity na ikaw ay maningil nang hindi mo man lang hingin yung approval ng regulator mo. Agay, patay ka dyan dong. O, kaya abangan po natin yan. Sabi po dito mga kababayan, despite efforts suggesting that SPBZ has already ceased operations, the seriousness of the following of the violation still justifies an investigation, as any penalties that may be imposed can still be enforced against SPBC and its assets. Sakit yarn. Kaya pala kuda ng kuda sa social media may tinatago pala ang akala niya paniwalaan ng taong bayan. Hay, kilala ka, bistado ka na, ulul. Di ba? Ibig sabihin, kilala na siya. Hindi na makaisa, wala na Unless lang, pag Duterte ang tatakbo, sigurado, lahat yan nagsibalikan. Pati yung mga nakulong. Ma-absurd. Wow, grabe. See guys, sabi nga nagko-comment, haters gonna hate, pero facts muna kung Labiste is working legally and responsibly, hindi para sa drama kundi para sa solusyon. Solusyon na sinasabi mo, gunggong. Kung talaga may solusyon, bakit ano nangyari sa sinusuplayan niya ng mga kuryente? Aber, maganda ba pamumuno niya? Luko-luko ka din no? Hindi ka nag-iisip, dutai yan sabi pa dito guys, importanteng makaipakita ang due process at patas na pagdinig bago umuha ng hatol. Ayun naman talaga di ba? Sa panahon ni PBBM, mayroon talaga due process. Ang tanong ko, sa panahon ni Digong, sa mga EJK victim, may due process ba? Gunggong. Siyempre wala. Diretso. Dead ka kaagad. Yan ang style ni Dugas nakakalito na ito kasi legit naman yung ginawa nila. Tapos biglang show cause order. Wala tayong magawa Yun ang alam mo. Nakikita mo. Pero hindi mo alam ang totoong istorya or issue. Di ba mga kababayan? Nakapagtaka na laging headline agad kahit wala pang desisyon. Parang may itinutulak na naratibo. Mas mabuting hintayin muna ng paliwanag sa SPBC bago manghusga. Well, I think ang DOE ay nag-imbestiga na yan, di ba guys? Kilalang advocate si Congressman Labiste sa renewable energy at malinaw na layunin SPBC na makapagbigay tumigil ka na nga. Anong alam nyo sa issue? Kaya nga sinampan niyang kaso kasi mayroong siyang paglabag. Hoy, nako. Naiya kayo sa sarili nyo. Comment kayo ng comment. Hindi nyo alam ang totoo. So yun mga kababayan. Kayo na pong bahalang magkomento. Thank you for watching. Ano masasabi nyo kay Labiste? Di ba? Dapat imbestigahan sa madaling panahon guys para masolusyonan ba? No? Kawawa yung mga kababayan natin na umaasa. But anyway, salamat mga kababayan sa inyong panunood. Thank you always. Yan, mag-ingat kayo. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Don't forget to like and of course guys, comments. Hit the button bell para lagi ang update. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more. Bye guys.